Alam po ninyo, mga kaibigan, para po sa inyong kaalaman, maswerte pa rin tayo mga Pilipino sa panahon ito. Alam niyo bakit? Bago pumutok at pinaputok ni Pangulong Marcos ang matinding korupsyong nangyayari noon hanggang ngayon sa ating bansa, ay na-establish na ni Pangulong Marcos sa international community ang kanyang mga programa, mga foreign policy, internal, external security, business, at marami pang iba. Lalo na sa issue ng climate change. Kasi from 2022, nang siya'y umupo at nang siya'y magsalita sa General Assembly sa United Nations sa New York, kanya kaagad idiniindo na kahit na anong mangyari, ni isang pulgada ng property ng Pilipinas, hindi niya ito ipamimigay. Ipaglalaban ito sa kung sino man na gustong magplanong kuhanin ito. Hindi man niya tinukoy, pero China ang gumagawa niyan. Doon bumilib ang maraming mga bansa sa mundo. Kahit maliit tayo, napakalaking bansa nang hihimasok sa atin at nangaagaw ng teritoryo, nanindigan si Pangulong Marcos. Yung style ng pagbibusiness, yung policy na rule of law, yung policy na maging pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas, yan na-establish niya sa business community at sa mga counterpart. Sa mga bansa sa Europe, America, Canada, mga bansa sa Middle East, at saka dito sa mga bansa kapitbahay natin. Iyon ang kahalagahan. Kinaibigan muna ng Pangulo, kinumbinsi ng Pangulo magnegosyo sa Pilipinas, kinumbinsi ng Pangulo ang lahat ng ma-influensyang head of state sa buong mundo kung ano ang kanyang programa sa Pilipino at sa Pilipinas. Okay? Bago pumutok itong usapin ng korupsyon. Kasi sa kanyang administrasyon, 2.5 years nangyari. Mula 2022 hanggang July 28 ng July, kanyang sinabi sa SONA nitong ngayong taong ito, 2025. Pero dekada na ang malalang korupsyon sa ating bansa. Kaya kahit pa paano, until now, hindi natin masisisi ang ibang mga negosyante na natakot, naglaylo ng business, pero nandyan pa rin sila. Kumpiyansa pa rin sila. Sumusuporta pa rin sa Marcos administration na kayang lampasan itong malaking pagsubok na ito. Yan ang positibo pa rin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, mga Pilipino. Dito sa aking mga channel, tatalakayin ko sa inyo at ibabalita ko sa inyo kung ano ang totoo sa aking observation, monitoring at opinion sa takbo ng galaw ng ating Pangulo at ng gobyerno. Huwag kayong masyadong madiscourage na parang wala ng pag-asa. Hindi po. May pag-asa tayo dahil in-expose ng Pangulo ang maling ginagawa ng iba, korupsyon. Ipinatigil niya. May mga negatibo lang re-epekto kasi yung kamag-anak, kaibigan, kasamahan ng mga korap, ang tinamaan, yun ang nagre-react. Kung matino kang Pilipino, susuportahan mo itong labang ito. Kung matino kang Pilipino, itatakwil mo na sa tuwing eleksyon ang mga korap na politiko. Kung matino kang Pilipino, hindi mo susuportahan ang mga kontraktor na gahaman sa pera, district engineer na gahaman sa pera. Yan po yun. At suportahan natin ang gobyernong lumalaban, naninindigan, nagpapail ng kaso, nag-iimbestiga at pakukulong ang lahat ng ito at kukumpiskahin ang perang pag-aari ng mga Pilipino. Yan po yun. Okay? Yung korupsyon ay nangyayari sa buong mundo. Walang bansa na walang korupsyon. Sa kanila lang mabilis, maliit. Dito sa atin naging garapal, naging brutal kasi kinonsinti ng iba. Pinabayaan ng iba. Hindi sila nagpa-imbestiga. Hindi nila pinapanagot yung mga korap sa nakaraang gobyerno. Ngayon, this time, under Marcos administration, pinapanagot niya, pinatigil niya. Kaya panalo pa rin tayo. Just imagine kung hindi po pinatigil ng Pangulo itong korupsyong ito. Kinonsinti niya at pinabayaan niya. Ay di, hindi lang 1.7 trilyon ang mawawala sa atin. Maraming trilyon ang mawawala sa atin kung nagpatuloy po na kinonsinti ng isang Pangulo ang korupsyon. Sa nakaraang gobyerno, inamin ni Duterte, talamak ang ghost project sa DPWS. Talamak ang korupsyon sa gobyerno noon. Inamin yan, on record. Pero hindi niya naipatigil.
Wala siyang pinaimbestigahan, wala siyang pinakulong. Kaya ang dating parang nakonsented, inabuso siya. Ay itinuloy pagpasok ng Marcos administration. Akala nila yung Marcos administration na sinasabi ng mahinang leader, ay kaya nilang gamitin, kaya nilang samantalahin. Nagkamali sila. Pinagbigyan lang sila ng 2.5 years. Pero binuko na sila. Hindi press release. Sa State of the Nation address pa. Sinabi niyang mahiya kayo. So sapul doon yung Senate President si Escudero. Sapul doon si House Speaker Martin Romualdez. At yung lahat ng mga senador at congressman na involved sa korupsyon. Kontraktor, mga VIP at mga bisita doon sa zona. Doon nagsimula yun July 28 ng 2025. Yan po yun. Kaya naman, yung pong sektor ng mga artista, mga organization dito sa ating bansa, huwag kayong masyadong mabahala. Sa gobyerno nagsimula ang kampanyang ito. Ang gobyernong ito ang nagsabing itigil nyo, mananagot kayo. At ginagawa na. Kung hindi ito pinatigil ni Pangulong Marcos, mas lalo tayong kawawa. Mas lalo tayong babahain. Mas lalo tayong magiging biktima ng abuso. Dahil sinabi na nga ng Pangulo, yung climate change, problema yan ng mundo, magiging problema ng Pilipinas. Dahil sa atin, 2.5 ang typhoon. 20 typhoon ang average taon-taon. Hindi lang flood control ang problema. Pag binaha, matindi talaga. Pero kinurap naman ng iba. Ngayon, hindi na. Pananagutin na sila. Kaya suportahan natin ang kasalukuyang gobyerno. Tama yung kayang ginagawa. Yung nagsasabing mali ito, sinasabi kung ano-ano, yan ay dahil sila'y biktima. Yan ay dahil ang kailang kapartido, kasamahan, kaibigan, o kung anumang relasyon nila ay under investigation or pwedeng makulong. Kasi iniisip ko, bakit mo babanatan ng gobyerno kung wala kang alam? Kung wala kang kinakampihan? So ang bumabanat sa gobyerno laban dito sa korupsyon ito ay yung merong kaibigan kakilala na tatamaan ng investigasyon at mga kaso. Yun lang yun. Kung matino ka, dahil ikaw may-ari ng pera, dahil ikaw ay Pilipino, dapat susuportahan mo ang galaw sa ngayon. Dahil ito lang nakapagpatigil ng korupsyon. Ganun pong katindihan. Kaya ulitin ko, pati yung mga gustong magbiyahe, pagbawalan. Gustong tumakas, huwag payagan. Yung mga nakatakas na, pabalikin at panagutin. At dagdagan pa at palalimin pa ang investigasyon at bilisan ang pagpapail ng kaso para makulong bago magpasko. Makulong bago magbagong taon. At pagpasok ng bagong taon, kahit pa paano, marami na tayong nakitang nakulong at panagutin at nakumpiskang ari-arian at pera, malaking bagay yan. Magandang balita yan kahit paano sa mga Pilipinong pinagsamantalahan, pinagnakawan ng mga gahaman sa salapi at kapangyarihan.